So, kumusta pa mga kaibigan at mga kapitbahay? This is again your good old neighbor John from Neighbor TV. So, another social media tips na naman tayo. So, samahan niyo ako sa video na to and stay tuned. It's not a game, it's a rich thing. So, welcome back po ulit sa aming channel mga kaibigan at mga kapitbahay. Kagaya nga na sinabi ko kanina, another social media tips na naman tayo. And this time, pag-uusapan natin ngayon yung 7 common mistakes ng isang vlogger. So, whether it be in YouTube, Facebook, or Instagram, so tatalakayin natin yung mga tipong obvious talaga na pagkakamali ng isang vlogger. Ano po? So, syempre, hindi ko naman zero out yung aking sarili dito dahil ako rin, nung bago pa lang ako sa pag-YouTube, meron din naman ako mga pagkakamali na later ko na lang na-realize na hindi ko dapat ginawa nung nagpapasimula pa lang ako. Ngayon, since napanood nyo na tong video na to, I hope magkaroon na rin kayo ng realization or parang heads up na rin para hindi nyo na magawa yung mistake na nagawa ko noon. So, itong 7 common at obvious mistakes na to is na-research ko. At the same time, yung iba dito is through my observation and my experience. Okay, so wag na tayo magpatumpik-tumpik. Umpisahan na natin sa number 1, which is no value on content. So medyo malawak tong usapin na to, ano po. When it comes sa value, talagang dapat pag mag-upload tayo ng mga content or video sa social media, dapat may matutunan ang mga manonood. Ngayon, meron kasing parang gray area dito eh. May mga ibang vlogger or mga YouTuber na nagsasabi na yung kanilang video na pinapresent sa mga viewers is for entertainment purposes. Pero bago dapat natin to i-upload sa social media, isipin muna natin anong klaseng entertainment ba ang nais nyong ihatid sa mga manonood. Kasi kung titingnan natin, napakalawak ng definition ng entertainment eh. Paminsan, yung mga entertainment na akala nila nakakatawa sa kanila, nakakasakit na pala sa mga manonood. Kumbaga, think before we post mga kaibigan at mga kapitbahay para hindi naman tayo ma-flag mismo ni YouTube or ni Facebook. Kasi recently, magbibigay lang ako ng isang example, kagaya nung prank videos. May mga ibang mga videos kasi, sorry to say this, pero hindi na talaga nakakatawa eh. Alam nyo naman yung nangyaring balita few months ago, di ba? Merong nahuling influencer na kung saan yung kanilang ginawang prank is masasabi nating way too far na sa pagiging entertaining. So, alamin natin kung talaga bang yung prank na ginagawa natin or any skits or comedic videos is talagang nakaka-entertain para mais yung mga problema ng mga manonood. Pero kung halimbawang medyo nakakainis na at talagang hindi na nakakatawa or hindi naman talaga entertaining, pag-isipan muna natin bago natin to i-upload sa social media. Nice! And then, common mistakes or obvious mistake number 2 is yung pakikipag-sub to sub. Kagaya nga nung sinabi ko nung nakarang video, ang pakikipag-sub to sub is not the right way para mag-grow ang inyong channel. Kung tutusin ninyo, lalo lang masisira ang inyong channel or ang inyong page kapag mag-engage kayo sa mga ganitong klase ng program. Kung halimbawa, watch to watch. You watch my video and I watch yours. Kung halimbawa, yung video niya hindi mo naman talaga trip, panonoorin mo ba talaga? Paminsan, baka hindi mo nga tutukan yung panonood nito eh. Baka skip mo lang, di ba? And worse, baka hindi ka pa mag-subscribe dahil nga napangitan ka sa mga content ng kasub-to-sub mo. So, pareho kayong talo kapag nakikipag-engage kayo sa mga ganong klase ng program. Yung mga sub-to-sub na yan, watch-to-watch, at kung ano-ano pa. Huwag na kayong makipag-engage sa ganyan. Try to focus on your own content. Pagandahin nyo yung inyong video quality, ang inyong storytelling, para naman pagka in-upload nyo na, maganda yung magiging resulta sa mga manonood. Good job! Common or obvious mistake number 3. So, dito sinasabi, trying to imitate other big YouTubers. So, napaka-common ng ganitong klase ng mistake, lalong-lalo na yung mga nagpapasimula pa lang sa social media. Halimbawa, meron silang isang hinahangaan na YouTuber, talaga namang sikat na, ano po. Kung ano man yung ginagawa nila, gagayahin din ng mga small-time YouTuber. Akala nila, yun yung easiest way para makilala din sila. Pwede naman tayong ma-inspire, pero wag naman natin gagayahin ng eksakto kung ano yung estilo ng ating hinahangaang mga YouTuber. Ang dapat natin gawin is magkaroon tayo ng unique personality na makikilala tayo ng ating mga viewers na talagang ating-atin lang. So, hindi tayo nagiging copycat ng isa pang big YouTuber. Mistake number 4. Ito yung tinatawag ko na chop suey. Bakit ko tinawag na chop suey? Kung titingnan natin yung pagkain na chop suey, halo-halo yan, di ba? Iba't ibang klase ng gulay. So, ibig sabihin, pagdating naman sa social media, halo-halo or iba-iba ang niche
na tinatalakay mo sa mga videos mo. So ang pangit, 'di ba? Parang hindi ka nila nakikilala kung ano ka talaga being a YouTuber or a vlogger. Kasi kung halimbawa meron kang certain niche, kung halimbawa mahilig ka sa mga technology or tech vlogger ka, doon ka mag-focus ng inyong mga content. Pero kung halimbawa isang araw nag-upload ka ng tungkol sa cellphone, and then sumunod na araw travel, and then sumunod naman na araw is cooking. So hindi na alam ng mga viewers mo kung ano ba talaga yung niche na gusto mong ihatid sa kanila. So maguguluhan din yung algorithm ni YouTube at hindi niya malaman ngayon kung kanino kanya ire-recommend. So napakagulo, 'di ba? So umpisa pa lang ngayong nalaman mo ng mistake na to, alamin mo na kung saan ka talaga expert at doon ka mag-focus para at least kahit papano sa mga succeeding videos mo, alam na ng mga manonood at pati ng algorithm ni YouTube kung kanino kanya i-recommend. Mistake number 5, poor audio quality. Meron mga ibang YouTuber na nagsasabi okay lang na medyo hindi maganda ang video quality ng inyong content, at least pagandahin mo man lang ang audio quality nito. Bakit? Kasi pagka maganda ang audio mo, malinaw yung mensahe na binibigay mo sa mga audience, at least kahit papano, hindi man ganun kaganda yung video quality ng inyong content, is alam nila kung ano yung message na inaatid mo sa inyong mga viewers. So at least kahit papano, magigets pa rin nila kung ano talaga yung gusto mong iparating sa inyong mga videos. And then number 6, inconsistency. So mahalagang mahalaga to. Sabi nga nila, consistency is the key. So ibig sabihin na ito mga kaibigan at mga kapitbahay, dapat maging consistent ka sa pag-upload ng inyong video. Kung halimbawa, every Monday ka nag-upload ng video, so gawin mo yon. At least sa araw na yon, lagi ka na nilang inaabangan. Hindi yung halimbawa, nag-upload ka nung Monday, and then sumunod na video mo, nag-upload ka na next month. So, di ba parang mas lalo kang mamimiss ng mga audience mo hanggang sa dumating sa point na baka hindi ka na nila makilala. Kung halimbawa nag-upload ka after 3 months, so napakatagal na rin ng interval nun, di ba mga kaibigan? So, hindi ka nila consistently maantabayanan. So, hindi na nila alam kung talagang seryoso ka ba sa pagbablog mo or nagtitrip ka lang. And finally, common mistake number 7. Ito naman, observation ko lang at sarili kong opinion. Kasi may napapansin ako sa mga ibang YouTuber na ginagawa ito. Na I don't know kung napapansin din nila. Ano po? So number 7 is too much of everything in the thumbnail. So ang ibig ko sabihin dito is sobrang daming kulay, sobrang dami ng mga nilalagay nyo sa thumbnail nyo na hindi na maintindihan ng viewers kung ano talaga yung ibig mong ipahatid sa content ninyo. So mapapansin nyo yan. So sobrang flashy, ang dami ng mga pinaglalalagay, hindi mo na tuloy alam kung anong mensahe. Mas maigi siguro kung maglalagay kayo ng kulay, much better kung dalawang kulay na lang. Either let's say light tsaka dark colors, tapos lagyan nyo ng konting fonts, lagyan nyo ng mensahe kung ano talaga yung gusto nyong iparating sa mga viewers. Hindi yung napakarami na ng mga kulay, halo-halo na, tapos ang daming mga post, hindi na tuloy maintindihan ng viewers kung anong klaseng niche ang meron sa inyong YouTube channel. And that's it for today's video. I hope may natutunan kayo. At least ngayon, alam nyo na yung mga 7 common at mga obvious mistakes na ginagawa ng isang YouTuber. So ako man, kagaya na sinabi ko kanina, nagawa ko na rin naman yung mga ilan sa mga mistakes na yon na ngayon inahatid ko sa inyo para kayo naman magkaroon na rin kayo ng heads up para maiwasan nyo na yung mga ganong pagkakamali. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Neighbor TV at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga kaibigan at mga kapitbahay, maraming salamat at God bless.